Hi guys! Welcome dito sa akin channel. This is a general reading. Your energy at this time. Four of Swords. Stable yung isipan mo eh. Oh. And tahimik yung isipan mo. Walang nanggugulo sa isipan mo. Walang nagpapa-stress sa isipan mo. Walang makapag lift ng thoughts mo ba? Lift. O yung parang yung hindi ka makatulog. Walang ganon. Kumbaga makakatulog ka nito, no? Makakatulog ka ng mahimbing. Pagka ganyan yung state ng mind mo ngayon. And lumalayo ka sa nagbibigay sa'yo ng stress, problema, yung nagbibigay lang sa kayo ng negative emotion, o depression, or anxiety, or yung napapahirap sa'yo, lalo na emotionally kasi may tubig dito, yung mabigat sa damdamin mo, yung negative, no? Lumalayo ka sa negative and you're facing, doon ka humarap sa positive. Doon ka na papunta sa positive, na maging positive yung life mo, na maging successful ka, na maging maganda yung buhay mo, no? Na may magandang kinabukasan ka doon. Lumalayo ka na sa place or situation or person or anything na negative, na there are restrictions and negative emotions lang yung dala sa'yo na hindi siya good for you. Yan. Whenever we meet, I'm asking you if you know about these things. How well I know, how well I know, how well I know if he really loves me. You are fiery, yung aura mo, and umaapoy yung aura mo, pero hindi siya apoy na parang apoy sa sa kalan. To, parang spiritual fire, parang gano'n, na masusunog yung lumalapit sa'yo ng mga like spirits, no, evil spirits, mga ganyan, pagkaganto ang aura mo. And hindi sila makakalapit sa'yo, kasi pag lumapit sila sa'yo, sunog sila, di ba? Ano ba yung apoy na yun? Parang apoy sa impyerno na nasusunog yung mga spirits. O parang apoy sa impyerno. Ganun yung apoy sa impyerno. Hindi naman talaga yung apoy na katulad dito sa atin na yung apoy na panluto. Hindi. Na pag nagsiga ka, hindi. Spiritual fire yan. Pati yung kaluluwa, spirits na susunog. Ganun. Ganun na apoy. No? Yan. Your chakras are open, active, and powerful, oh. Yan ay aura mo. I'm asking you if you know about these things. Oh, well, I don't. Ay, naku, plangga. Ay, ano naman? Dali na. Dalihan mo. Pasok mo. Okay. Pasok na, papasok. Dalihan na. Dalihan. Dalihan. Ano pa ang inimbali mo energy? Nakikita mo yung sarili mo, yung totoo mong sarili. Parang there's emotion here, good or negative na emotion.
na naramdaman mo habang nakikita mo yung sarili mo sa salamin. Nakikita mo yung totoong ikaw. Or nagsi-self-reflect ka. Tumingin ka kanina sa salamin. O kanina lang, bago lang, tumingin ka sa salamin ba? O mahilig kang tumingin sa salamin. Ito ang darating. Destiny mo or swerte, no? Luck, swerte o destiny mo pati. Someone na naka-destin sa'yo kung person, basta destiny mo or luck or fortune, good luck, na itataas ka na. Doon ka na sa taas ng wheel of fortune, wheel, yan o. Tataas ka na. Kung sa mababa ka na parang pilit binababa ka o sinusubsub pa ba, dito ka na sa taas, itataas ka na. Ganon. And then, itong twin flame mo, kung meron kang twin flame. Pero kung hindi mo man to twin flame, ay someone na may soul connection kayo, na mag-umpisa na magsama kayo niyan. Oh. Na maging, parang, body kayong dalawa ba? O partner, no? Na tandem yung isa't isa. Nakatandem yung isa't isa. Na tandem kayo. Na you will be together and you will grow old together. You will stay together, na loyal and mahal yung isa't isa. Na attached talaga kayo sa isa't isa. Ganun ang maramdaman nyo sa isa't isa. Palalim ng palalim yung inyong relationship, palalim ng palalim yung inyong emotion nyo ba, yung attachment, yung feelings nyo sa isa't isa, yung love nyo sa isa't isa, ganun. Habang tumatagal kayong nagsasama, habang tumatagal, mas lalong minamahal at pinapalaga nyo yung isa't isa. Mas lalong lumalalim yung halaga at pagmamahalin nyo sa isa't isa. Yan. Mas lalong lumalaki ang halaga ng bawat isa sa inyo. Ganon. Twin flame nga daw yan. Kinonfirm ko twin flame mo. O mirror. Ganon. Itong main energy niya, Page of Pentacles, ito na sa taas. Parang may pag-immature pa, pero nag-umpisa na siyang magiging consistent sa mga sisimulan niya, na mapapag-grow niya na kung relationship man yan, kung dati toxic yung mga karelasyon, yung relationship niya, na hindi nag-grow, na hindi siya healthy, na parang toxic, na hindi siya marunong magpatagal ng relationship, mga ganun. Or kung ano man yung sinisimulan niya, parang hindi siya pang lifetime or hindi siya pang forever o hindi siya pang long term ba. Pero ito, nagsisimula na siya maging consistent at mapag-grow niya, no, yung sisimula niya o yung nag-umpisa na itong mapapag-grow niya yung sisimulan niyang like relationship or business, lalo sa relationship. Yan. Yan ang kanyang energy. Nag-umpisa na parang nagmamature ba? Nagmamature yung isip niya kasi naging stable, maging consistent na siya. Yung responsible sa relationship. Ganon. Kasi maging consistent siya. Yan.
Oh, well, I know. Ay, kilala ka pala niyan eh. Kilala ka na daw niyan. Ni Page of Pentacles na yan. Kilala ka niya bilang ito talaga. Queen of Wands. Ito ang pagkakilala niya sa'yo. You are passionate, goal-driven, active, energetic, bold and daring, attractive, flexible, may focus. Sa goals mo, may focus kasi may cut dito, black cut. Na na-achieve mo, yung mga na-achieve ka na sa buhay. Pag may goal ka, may na-achieve kang mga goal mo. Hindi man lahat, may na-achieve kang goal mo. May nakukuha ka. Achiever, ganda din. O positive person, brave, ganon, confident, ito nga lang feelings sa sa'yo ngayon na hindi siya happy, hindi siya fulfilled, hindi siya contented, hindi siya namumuhay ng wini-wish niyang buhay kasi you're not together yet. Hindi pa kayo bumuo ng pamilya eh. Four of Pentacles and the Judgment. Clouded ang judgment itong feelings niya. Clouded. May nirelease to. Nirelease ka niya sa buhay niya. Hindi ka na niya kinip. Yan, hindi ka niya kinip kasi clouded yung judgment niya. Clouded. Nagka-clouded yung judgment niya kaya nirelease ka niya. Feeling niya kasi hindi siya maging masaya pag ikaw yung kasama niya. Ayun kaya pala ito. Kaya hindi siya fulfilled, hindi siya masaya. Feeling niya hindi siya masaya pag ikaw yung asawa niya. Ayan. Ayan yung lumabas yun eh. Kaya in reverse. Nasucceed siya na ma-let go ka, na hindi ka na-keep, na i-release ka. Ang ganun. Ganun ang feelings niya ngayon kasi clouded nga yung judgment niya. May napapaklouded si judgment niya. Pero yan ang darating sa'yo. Magtataka kayo bakit siya ang darating na clouded yung judgment niya, na nirelease. May pagbabago pa kasi. Situation ninyo pagka ganyan. Hindi naman forever na ganyan yan. Kasi yan nga ang darating sa'yo. Baka nakaset na yan siya. O baka yung mga pinadadaanan nyo ngayon ay mga challenges na yan. No one knows. Baka may gumawa lang dyan ng scheme and deceit. That's why naging clouded yung judgment niya. So, divinely orchestrated yung connection yun ng twin flame mo na yan. Kaya, kahit na may nagpapaklaudan sa judgment yan, para i-let go ka niya, i-release ka niya, kalimutan na lang, ay darating at darating sa buhay mo yan. Kasi divinely orchestrated naman siya. So, yan. Oh, well, I know if he really loves me, I say a prayer with every heartbeat. I fall in love whenever we meet. Ina-align kayo o ia-align pa lang kayo. Ina-align na nga eh. Inalign na nga kayo eh.
Pero cloudy lang talaga judgment nito. Ayun, may nagpa-cloudy dyan, may gumawa ng deceit dyan or scheme. Pero, naka-align na kayo ngayon. O ina-align na nga kayo eh. Si Jesus Christ ang nag-align dyan. Sa inyo. If you know about these things, Five of Wands. May gustong makipag-compete, may gustong makipag-agawan, na makuha. Ay, gusto ka nila makuha. May gusto makipag-compete kasi gusto ka nila makuha. O makuha kung anong meron ka. O ikaw mismo. Na makarelasyon ka daw. Gusto ka nila makuha para maging makarelasyon ka nila o maging partner, ganon. Yung mga gusto makipag-compete. O dito sa person mo na to, yan siguro mga napaklouded sa judgment ng person mo. Ito mga gustong makipag-agawan. May mga tao kasing sakim. May mga tao kasing kahit sa iba na o para sa iba o nakadestina sa iba, gusto nila agawin pa. Gagawa sila ng scheme and deceit and witchcraft. Lahat na lang gagawin nila. Kaya nangyayari, napapahamak yung kanilang kaluluwa after life. So, yan ay hindi pananakot. Dahil pagiging gahaman yan, selfish, sakim, yung ganong ugali. Kaya, nasabi ko na napapahamak yung kanilang kaluluwa after life o napupunta sa impyerno. Kasi masama nga yun. Hindi lang masama. Gawain ng evil yun. Pinapairan yung kasakiman. Na gumagawa ng scheme and deceit o witchcraft o evil para lang makuha nila yung gusto nila. Kahit alam nila para sa iba yan. No? Lalo na kung alam nila nakadestin na yan sa iba o kung yung nasa iba na talaga yan. Diba yung greedy, sabi doon sa Bible, sabi ni Jesus Christ, ay hindi magmamana ng kanyang kaharian. Ibig sabihin, hindi masisave. Ulit-ulit ako dyan. Kasi nasa reading. Kumbaga, example ko lang yun. Kasama na din yun. Lagi ko sinasabi yun kasi sample yun. Meron talaga niya sa Biblia na pag greedy o sakim ay hindi nga daw magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi nga masisave. Ibig sabihin hindi masisave. May impyerno pag greedy. Diba? Kaya huwag maging greedy. Diba? Ilagay sa lugar ang mga bagay-bagay. Ganun. Mapairalin yung pagka-greedy. Buti kung bata ka pa na kailangan kang turuan. Diba? Kasi pag mga bata pa, lalo yung wala pang isip, mga bata pa talaga, yung mga bata, like 5 years old, 3 years old, 6 years old, mga ganyan, 7 years old, wala pang isip talaga yan. May isip na yan, pero yung mga 7 years old, hindi pa ganun ka, talaga, aware sa masama, ano na masama yung kanilang ginagawa, like kung gusto nilang kumain din ng kinakain ng ibang bata. Pag naagaw, hindi pa yan aware na masama yung kanilang ginagawa. Maliban lang kung sabihan ng magulang yan at ng iba na, ay masama yan, ano pangaralan yung bata. So, ganoon. Ito ang next na move ni Page of Pentacles.
Lalayo. Tatalikod. Masasaktan ka, hurt ka with the death card here kasi lalayo. Sasaktan ka. Talikod siya eh. Lalayo to. Iiwas. Yung paglayo, iiwas siya. Kasi maging emotional siya. Magpadala siya sa emosyon niya. Parang weak. Maging emotional siya. Lalayo siya, iiwas siya. Pero magre-regret siya. Yun ang next. 5-5. Maramdaman niya yung sa pag-iwas niya, sa paglayo niya, sa pagtalikod niya. Maramdaman niya yung nasasuffer siya. Hindi siya masaya. Malungkot ang buhay niya. Nagdurusa siya. Matinding regret niya. Mag-grief siya ba? Mag-grief? Kaya piliin niya yung makasama ka. O ma-unite kayo. Kasi hindi niya kayanin na lumayo sa'yo ng tuluyan. Doon niya ma-realize na mahal ka niya. Na ikaw talaga ang tinitibok ng puso niya. Ikaw talaga ang mahal niya. Na in love siya sa'yo. Na tinamaan ng araw ni Cupido ang puso niya. Tinamaan siya sa'yo. Nasa pool. Ito ang gusto sabihin niya ni Page of Pentacles na yan. Hindi siya ganun hindi siya matapang, hindi siya positive na mag-take ng risk. O ayaw niya mag-take ng risk, ayaw niya mag-take na action sa'yo, ayaw niya pursue, hindi siya determined, pursue ka. May nalaman daw siya na naka-hide, nakatago, hinide mo, tinago mo. Kahit hindi na daw stagnant yung siya o yung connection ninyo o siya, kahit hindi na daw siya stagnant o parang nakahang ay manatili siyang cold. At maglalagay ng boundary or healthy boundary. Hindi niya alam clouded yung isip niya. Pinapa-clouded ng iba. Yung mga gusto makipag-compete sa kanya. Kasi gusto ka din ng iba. Yun ba ang gumagawa? Hindi yun ang mga gumagawa. Yung mga nakikipag-compete sa kanya. Hindi din yung mga inggitira. Meron. Devil, ano papaklawded sa isip niya? Itong person mo na to. Devil. Hindi tao. Naniwala sa devil. Inanuhan to ng devil, sinulsulan. May self-love daw siya, may self-love, self-worth. Sinulsulan ng devil to.
Ayaw sa'yo, madami ang gusto kang makarelasyon. Ay pag-compete pa nga eh. Para lang makuha kay, para makarelasyon kay. Para makatuluyan kay. Pero siya lang talaga kasi para sa'yo. At nakadestin kasi kayo, merong wheel of fortune dito. It's divinely orchestrated itong connection yung dalawa. So, ayan, ito na lamang for collective reading, guys.